Planting Director and a Senior Pastor of Sariaya Conservative Baptist Church. Married to Sister Tess at meron po silang tatlong anak na sina Ezekiel, Elijah, Lawrence Joel. Let us all welcome Pastor Joel Makatangay. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon. In behalf po ng ating General Director, si Dr. Ray Abante, kami po ay nagpapasalamat sa ECMI family, sa inyong mga pastors, elders, at mga leaders ng iglesyang ito. Kami nagagalak na 54 years old na ang ECMI. Palakpakan natin ng Panginoon. Wow! At marami ditong naka 54 years na dito. Amuyin nyo nga yung kalapit mo kung matagal na dito. Matagal na dito siya, But we're so happy po ngayong pong oras na ito. Ang aking pong task ay share ang salita ng Lord sa simpleng pamamaraan. Dalawahan lang to, dalawahan. So magkakaroon tayo ng mabilisan. Bigyan ko kayo ng mga 3 minutes. Mag-usap lang tayo ng saglit. Meron lang Tagalog at English ito, Tatlong tanong ito sa Tagalog at saka English. Pwede bang pag-usapan yung mabilisan to? Ready, go. Hanap ka ng kalapit mo, yung kalapit mo na, kausapin mo na. No choice ka na dyan, yan ang kalapit mo. Pag-usapan nyo, ano talaga ang nagpapasaya sa'yo? Sige nga. Pwede kayong mag-usap ng may buhay. Ready, go. Pag nahirapan ka sa Tagalog, meron po tayong English. Pwede niyo pong Englishin. So that, at least alam mo, we should have a lot of money. Naku, maganda to. Healthy body and disease-free. The family is united, happy, and we're serving the Lord. Going for a walk, hanging out with friends or other. Sige po, meron pa po kayong 1 minute and a half. Yan. Okay. Sige, may 1 minute pa po kayo. Kausapin mo yung kalapit mo. Pwede kayong magchismisan dyan. Pwede yung pag-usapan ng buhay ng may buhay bago ako magsimula. Sige po. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabihin mo sa kalapit mo, tama na. So bago po ako mag-speak sa church namin, nagsisharing muna sila kasi kadalasan po kapag nag-speak ng pastor, saka naman kwentuhan ng kwentuhan. Tama. Lalo na yung mga nasa likod. So ang ginawa ko po, unahin ng kwentuhan. Sabihin mo sa kalapit mo, tama na. Nakinig ko na yan. So ngayon po, napakasimple ng ating pag-uusapan. Napakaganda. Enjoying the New Year for God's glory. Pwede ba to? Paano ba talaga mag-enjoy sa bawat mga taon? Lalo na kung ang kalapit mo, matagal ng tao. Taon-taon na lang yan, nag-New Year. Di ba? Pero paano ba ito? Ano bang ating dapat gawin? Alam niyo po, ngayon pong nakaraang Pasko, sobra tayong nag-enjoy. Tingnan nyo nga yung kalapit mo kung tumaba. Maraming Christmas party na atenan yan. Ang daming belly. Actually, kasama ko po ang wife ko sana ngayon. Namatay lang yung asawa ng kanyang kumare kasi kumain ng lechon na parami. Pero hindi po lechon ang kinamatay. Nalimutan lang huminga. So, yun po ang kinamatay niya. Pero despite of, sabi nga rito, Lord, natapos po ang aming season na to. Teka, paano ba to? Yan. So, pwede ba tayong tumayong lahat? Basahin natin tong 10 verses from Ecclesiastes sana hanggang 18. Pero gawin nating sagutang pagbasa.
Verse 1, mga lalaki. Verse 2, mga babae. Ready? Read. Konti lang ang lalaki. Mga babae, malakas to. Verse 2. Mga lalaki, this is the evil in everything overtakes all that happens under the sun. The same destiny of evil. And there is madness in their hearts while. And afterward, they join the, okay, verse 4, mga babae uli. Sabang verse 4. Yan. Mas marami talaga babae dito Ganyan talaga ang babae, gusto laging siya magsasalita. So dalawang verse naman, lalaki lang, 9 and 10. Ready, read. Enjoy life with your wife. Whatever your hand finds to do it with your might. For in the realm of the dead, we're going, there's neither working nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Shall we pray, Lord, as we study your word, help us, Lord, to understand, especially ito pong simpleng story ng iyong ginawa sa buhay ni Solomon, kanyang observation sa kanyang wife, ang totoong wisdom na binigay mo sa kanya, sa kanyang domestic experience. Now, this time as we study your word, help us, Lord. Tulungan niyo po kami. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Nakakaupo na po tayo. Yan. Ang maganda ay, paano ba tayo mag-enjoy? Paano ba mag-enjoy na tingnan mo nga yung kalapit mo kung masaya. Parang malungkot yata ang kalapit mo Alam niyo po, yung how, parang madali yung how pero why? Bakit ba ako mag-enjoy? Alam niyo po, sabi ng Thessalonian, rejoice always. The word always is not some, but all the time. Pray without ceasing, in everything give thanks. Wow. For this, the will of God for you in Christ Jesus. This is the imperative command of Paul to the Thessalonian church while they are waiting yung second coming ni Jesus. Di ba yan ang context na nagwe-wait sila? Ang sabi ni Paul, rejoice kayo ano man ang nangyayari. Natapos na ang 2025. Amen. Marami tayong konting mali. Marami din tayong tama. Sabihin mo nga sa kalapit mo, may tama ka. Sabihin, lakasan mo, may tama ka. Ako, may tama rin. So, lahat tayo may tama dito. Amen po ba? Parang napapatawa kayo Bakit yung tama parang mayroon pang ibang meaning? Para yung close at open. So, sabi nung young people, bakit ba kayo open sa isa't isa? Kasi pastor, close po kasi kami. Bakit naman kayo close? Kasi open po kami sa isa't isa. Bakit naman kayo open? Kasi close nga po kami sa isa't isa. So napatunayan ko, pareho lang pala ang open at saka close. Amen. So ngayon, sabi rito, iwan na natin ang 2025. No matter what, ano man ang nangyari. Sabi rito, in everything, give thanks, for this is the will for you in Christ Jesus. Maraming ayaw mong nangyari.
At maraming gusto ka sanang mangyari, hindi nangyari. Pero no matter what, sabi dito, in everything, give thanks to the Lord. Pwede bang mag-close ka ng eyes o ng eye ng mata mo ng 1 minuto? Sige nga, mag-close tayo. Sabihin mo sa Lord yung mga pasasalamat mo ng bigla. At kahit parang di mo matanggap, gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon. Okay, open. Welcome sa 2026. Tapos na ang 2025, palakpakan natin ang Panginoon. Tapos na yon. Kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa. Amen. Hindi mo na may babalik ang nakaraan. Parang yung twinkling ng mata natin, tapos na yon. Welcome ng 2026, ECMI family. Alam niyo po, ang church na to ay isa sa mga productive church o church na nagpa-plant na maraming churches, ang ECMI. Parang kayo, easy lang ang inyong ministry. Kasi pangalan nyo, easy. MI, di ba? So parang ikaw at saka siya. At kayo lang po ang CBAP Church na mayroong Emmanuel. Amen. Parang ayaw niyong pumayag, Emmanuel. Lagi bang narito ang Diyos? Parang ayaw niyo, amen. Tingnan mo ngayong kalapit mo kung meron niyang mukha ng Diyos. Bakit nakasimangot yan? Dapat may smile kasi nasa atin ang Panginoon. Amen, di ba? Sabi rito, whatever you do ngayong 2026, do your work heartily as for the Lord and not for people. Ito po ingatan natin this year. Tapos na po ang 2025. Kung gumawa ka ng isang bagay na ginagawa para sa tao, tapos na yon. Mag-sorry ka na lang kay Lord. Pero this year, please, ano man ang ginagawa nyo, ito'y gawin natin para sa Panginoon, hindi sa tao. Although mahalaga yung paglilingkod sa mga ibang tao. In fact, sabi sa 17, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. So may warning dito tayo. Ito po ay warning and commands. Sabi sa verse 19, alam niyo po, maganda yung translation ng Bible ko ngayon, yung bagong Bible Pinoy version. Kasi yung pong Tagalog, hindi talaga Tagalog kasi merong Bisaya, may Ilonggo. Tagalog bang Ilonggo? Hindi. So, yung Tagalog version, parang hindi Ilonggo version. Ito po, Pinoy version. Maganda, parang Taglis. Sabi po sa Taglis, huwag niyong kontrahin ang Holy Spirit. Huwag niyong baliwalain ang pagpipreach ng mensahe galing sa Diyos. Pero itest niyo ang lahat ng bagay. Piliin niyo ang mabuti at layuan niyo ang lahat ng klase ng kasamaan. Abstain from every form of evil. Ito ang warning this year. Pang simbahan, pang family, pang trabaho, pang personal. Lahat na may anyo ng kasamaan, itigil mo yan. Huwag kang sasama sa mga kontraktor na may ghost project. Amen. Kasi meron namang kontraktor na maganda ang project. Ang dami ko pong kontra. Alam niyo po sa church, maraming kontraktor. Kontra ng kontra. Kay pastor. Hello? Parang napapatawa kayo Hindi naman masama ang kumukontra. Hindi naman masama ang nagsasabi ng totoo. Huwag lang pinapasama. Amen. Yung nagsasabi ng totoo. So may warning. Sabi dyan sa verse 31 ng 1 Corinthians, sabi rito, kung makikita niyo po yung 1 Corinthians 10:31. Okay? Yan. Lumayo kayo sa lahat uri ng kasamaan. 31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, this year, gagawin mo sa bahay, personal, trabaho, school, do all things, not something, not small thing, but all things. For the glory of pastor, for the glory of other people, for the glory of church, for the glory of CBAP, o for the glory of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. So may warning tayo this year. Paglabas natin sa church, Lord, ang lahat ng aking gagawin, titiyakin kong
dapat nagbibigay kalawalatian para sa iyo. May tatlong bagay ako nakita sa Ecclesiastes 9, tatlong paraan paano ba mag-enjoy ngayong taon na to na nagtataas ng kapurihan ng Panginoon. Number one, na magandang ating sama-samahan, by accepting that God directs everything. By affirming that God designed us for enjoyment. By addressing that God declares us to grow wiser. So number one, sabi ng Ecclesiastes, kung ating titingnan, encourage Christian to appreciate God's basic blessing and active pursue His purposes, recognizing the fleeting nature of life and the certainty of death. So the purpose of Ecclesiastes is to rebuild the meaningless, the vanity, lahat walang saysay. Mayaman, mahirap, mabait, masama, lahat mamamatay. Amen. Sabihin mo nga sa kalapit mo, mamamatay ka rin. O ba totoo yun? Huwag naman ngayon. Mga 300 years. Sabihin mo sa kalapit mo, 120 years ka. Gusto mo ba 120 years? Alam niyo po, mabuti na lang namamatay ang tao. Imaginin mo kung hindi namamatay ang tao. Aba, pag yung kalapit mo 200 na, anong amoy niyan? 50 pa lang, iba ng amoy. So mabuti na lang namamatay ang tao. So sabi rito, exploring, pursuit life, pleasure, wealth. So na-explain ni Solomon, it's a perspective book showing life's futility when focused on temporary things, concluding that faith in eternal God is the only true anchor. Sa Lord lang tayo magtitiwala. Amen. Kasi lahat yan baliwala. So the primary message struck the balance between the harsh facts of a broken world, lalo na po yung ating bansa, and the Christian confidence in God's sovereignty and everlasting promises. Napakaraming pangako ng ating Panginoon. Amen. So sabi nga ng commentary at ng marami mang concordance, 8,000 ang promise ng Lord at 5,000 doon, personal promise niya sa kanyang mga anak. Daming promise ng Panginoon. Sabi niya, ito'y call din sa mga believers, magkaroon ng accepting the realities of an imperfect world. Ang ating mundong ginagalawan ay imperfect. May kulang lagi. Sabihin mo nga sa kalip mo, may kulang ka. Ako may kulang din. Kulang-kulang tayo pareho. Amen po ba? Sabihin mo nga sa kalip mo, may kulang ka. May kulang ako. Kulang-kulang. Sabihin, hindi perfect. Kahit anong galing mo, may kulang ka, may puna ka. Walang super pastor. Walang super leader. Walang super Christian. Lahat may puna. Why? Kasi tayo ay tao. Nanilika na na-defile dahil sa kasalanan. At biyaya ng Lord na tayo ay nagpapatuloy. Sabi diyan, thankfully enjoying God's simple gifts and working diligently for His glory, motivated by hope of eternal life in His presence. Mga kapatid, napakaganda nito. Pag binasa niyo po ang aklat ng Ecclesiastes, from chapter 1 hanggang huling chapter 12, sa chapter 3 nakalagay dyan, in His time, He makes all things beautiful. Tingnan mo nga sa kalapit mo. Sabihin mo, isang araw gaganda ka rin. Sabi mo, sige nga po, kung kasama mo yung asawa mo, gaganda, lalo ka pang gaganda. Amen. Sana bumango pa. Ano, di ba? So, sa pamamagitan ng pagtanggap na ang Diyos ang namamahala ng lahat ng bagay. Verse 1 ng chapter 9 ay nakalagay, direct. Sabi dito ng author, people are in the hand of God. Sabi sa verse 1, for I have taken all this to my heart, even to examine it all, that righteous people, wise people, and their deeds are in the hand of God. People do not know whether it will be love or hatred. Anything awaits them. Parang sa Tagalog, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng nagagawa at nagaganap sa atin. Lalo na sa church. Ang Diyos lang ang may kapamahalaan.
Ang Diyos lang ang may control. Hindi ang leader, hindi ang pastor, hindi ang fundraiser na siyang nagre-raise ng maraming pera. Si Lord ang may control ng lahat ng bagay. Although mahalaga yung ating participation. Amen? So sabi rito, do not worry, God is in control. So the passage begins by acknowledging that all things, including the righteous and the wise, are in God's hands. Yang kalapit mo, kung mas mabait ka dyan, control din ng Lord yan. Kung mas mabuti ka sa kalapit mo, control ka din ng Lord. Lahat tayo control ng Panginoon as sovereign God. He controls everything. Kaya pag daw ang mundo walang nagko-control na Diyos, wala na ang mundo. Yung bit lang ng mundo, magkamalit ng segundo, giba ang mundo, ang universe. This reality means we cannot know the future or control our destiny. Ang destiny ng ECMI, nasa kamay ng Diyos. Amen. Sana magamit lang tayo. Sana makapag-participate tayo. Sana mag-join tayo kung anong kalooban ng Panginoon. Amen. At naniniwala ko, mas maganda ang gagawin this year ng Panginoon sa ECMI family. Amen. Bakit? Because sabi dito, do not worry. God is in control. At anong sabi ito? Be patient. God has many possibilities. Dami-daming gagawin ng Lord. Kung meron ka lang alam na 2, 3, si Lord, maraming pamamaraan. Your ways is not my ways, sabi ni Jeremiah. Sabi ng mga prophet, iba yung daan mo sa daan namin. Show me the way, sabi ni Moses. So anong prayer natin? Lord, ikaw ang aming susundan. Pag sabi ni Jesus yan, I am the way, the truth, and the life. Kaya pag ako nawawala, pupunta ako sa cellphone ko, papasok ako sa Waze. Sasabi ng Waze, ito papunta ng ECMI. So sabi, I am the ways, the truth, and the life. So hindi ako naliligaw. Minsan, yung Waze mali. Si Lord hindi nagkakamali. Amen. Amen. Si Lord ang may control ng buong mundo. At marami siyang plano sa buong mundong ito. Sabihin mo nga sa kalapit mo, maganda plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang sarap mabuhay. Maganda ang plano ng Lord sa ECMI family. Amen. Sabi mo sa kalapit mo, huwag kang hihinto. Amen. Kahit ang mangyari, mawawala ako bilang pastor, mawawala yang kalapit mo bilang leader, pero ang Panginoon hindi mawawala sa iglesyang ito. Amen. So, magandang ating tanggapin, ang Diyos ang nagdidirect ng lahat ng bagay. Pangalawa, malapit na tayo mag-closing prayer. Amen. Ready ka na ba mag-closing prayer? Ugsong unahin na natin ang closing prayer. Minsan, inuna namin yan sa program. Sabi namin, magsimula na. Wala pa yung mag-opening prayer. Di unahin yung closing prayer kasi narito na siya. So, nag-closing prayer kami sa una. Dahil late yung mag-opening prayer, siya ang huling mag-pray. Kaya lang opening prayer. Ang hirap naman yan. So, by affirming that God designs us for enjoyment, nilikha tayo ng Diyos para magsaya. Pagpunta mo sa simbahan, dito pa lang dapat masaya. Hindi mga nakasimangot. Alam niyo po, may namatay daw, hindi ako sure. Pagpasok niya sa langit, aba, ay may usher. May usher sa langit. Alam niyo ba yon? Tapos merong malaking lamesa. At sa mahabang lamesa, may mga pagkain napakasasarap. May lechon, at may lechon. Dami nun Parang bonchon yun Lahat ng masarap na prutas na doon. Tapos ang sasayang kumakain. Wow! Sabi niya doon sa usher, pwede bang bago ako pumasok sa langit, alam ko naman dyan ako pupunta, pwede bang makasilip sa impyerno? Aba, kung request mo, kayo baka gusto nyo mag-request din. Pumasok sa impyerno. Aba, walang usher.
Wala hong usher sa impyerno. Kaya yung church na walang usher, mabuti na lang may usher kanina, no? May usher ba kanina? Pag wala ng usher dito, baka late ang usher, no? Aba, walang usher. Pagpasok niya, walang nag-welcome. Pero may mahaba ding lamesa. At halos pareho lang ng pagkain. Radon din yung lechon. Lechon. At lechon. Ang dami din. Kaya lang nagulat siya. Sa langit, ang tataba na nakaupo. Parang yung kalapit mo. Kasi araw-araw itong piyesta eh. Alam mo sa langit, araw-araw Pasko. Ang tataba. Bakit sa impyerno pareho lang pagkain? Ang papayat. Parang yung kalapit mo. May natuklasan siya. Kasi yung gamit na kutsara doon, yung po ba nakadisplay sa bahay ng malaking kutsara? Yung kahoy na dalawa? Alam pa ba ng mga bata yan, yung kutsarang dalawa? Puro ganun ng kutsara. Abay sa impyerno, nung ginagamit, nagkakasikuhan sila. Siko dito. So yung kanin napabubo. Yung lechon sikuhan ng sikuhan. Walang mapapala pag sa church ay sikuhan ng sikuhan. Siraan ng siraan. Papayat ang espiritual ng church. Eh bakit sa langit ang tataba? Eh pareho lang naman ang kutsara. Kasi ang ginagamit nila, pag subo, yung katapat nila ang susubuan. O subo ka na. O ito pa lechon. O ito na naman. Kahit yung kanya, ito, ikaw din. Ay mahaba eh. Eh naganon pa. Extended. Kaya naman pala matataba. Sa church, kwento lang yon. Kumusta sa church? Sikuhan pa ba tayo ng sikuhan? 54 years old na tayo? Hello? Siraan pa ba tayo ng siraan? Hello? O tayo ay nagsusubuan? Nagbibigayan? Amen. Sabi rito, ang church ay nag-exist para mag-enjoy. Sabi sa verse 7, sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat yun ay tinakda ng Diyos para sa iyo. Ito yung sinabi ng author ng mga ngaral. Sige, mag-enjoy. Naway, lumigaya ka sa bawat oras. Gusto niyo ng bagong memory verse? Maigsi lang. Ito magandang memory verse. Mga ngaral 9:8. Kaya bang memoryahin? Naway, lumigaya ka sa bawat oras. Madali bang memoryahin? O pandagdag na lang sa memory verse nyo. Lagi ka na lang John 3:16. Sino po rito nakaka-memorize ng John 3:17? Meron po akong 1,000 pesos na ipapapremyo. Nakalimutan nyo na naman ng 17. Puro ka lang 16. Idagdag mo to. Mga ngaral 9:8. Naway, lumigaya ka sa... Sabihin mo nga sa kalapit mo. Naway, lumigaya ka sa bawat... Sabihin mo sa kaharap mo, sa likod mo, sabihin mo, naway, lumigaya ka sa bawat or. Naway, ang ECMI ay lumigaya sa isang taong ito. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ang church na to ay na-exist at naging miyembro ka para lumigaya. Kaya lang ang kaaway ng gugulo. Alam mo sa church, isa lang ang ating kaaway. Diablo. Tingnan mo nga yung kalapit mo. Kapag inaantok na, tapikin mo. Sabihin mo, hoy, anong oras kita gigisingin? O sister, o brother, anong oras kita gigisingin? At least nagpapaalam ka. Amen. Tapikin nyo nga. Sis, anong oras kita gigisingin? Parang tulog ka na naman Parang nag-video okay ka. Alam niyo po yung song leader, nag-video ako minsan kumakanta, wala namang ganun, mabuti may ganito rito nung una, wala namang ganyan, nasa likod lang yung acetate. For you alone, ano yun? Deserve, oh glory. Umiiyak siya, kasi response song. For you alone, umiiyak yung song leader, pumikpikit pa. For you alone deserve your glory. Ano yung kasunod? For you alone deserve all praise. Father, we love you. Please be careful with my heart. Inulit pa. Father, we love you. Umikit pa. Please be careful with my heart. Anong lesson?
Pag nagsosong lead, wag naman pikit ng pikit. Titingnan mo din yung PowerPoint. Amen. Parang ito, pag song leader kayo, medyo ingat sa video pag Sabado. Baka magduksong. Amen. Ingat lang. Mabuti palakpakan natin yung worship team. Ang husay. Na-bless po ako. Ang saya. The joy of the Lord is my strength. Amen. Bago pa lang umalis sa bahay, pupunta ako sa SMI kasi masaya doon. Bawal ang kagatan doon. Bawal ang siraan doon. Pag may bisita, ramdam ang pagmamahal ng kapatiram. Pagpasok pa lang, anong gusto mo? Kape? Ang kape sa amin, puro sabaw. Sa inyo ba? Kape din, sa amin, sabaw din lahat. O sige, welcome. Ibig sabihin, Lord, ang sarap pala. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your refuge. Yung pong strength sa Old Testament is refuge. Ligtas ka, malakas ka pa. Kapag nasa piling ka ng Panginoon at ng gawain ng Panginoon at mga anak ng Panginoon, ligtas ka na, malakas ka pa. Sa church, dapat walang laglagan. Amen. Walang siraan. Amen. Dito ako nakakaranas ng kalakasan na para sa Panginoon. At sabi nga rito ng verse 10, whatever your hand finds to do, do it with your might. Para din ginamit ni Pablo to. Pag si Pablo, ang hawak-hawak na Bible, nung New Testament, wala pa namang Bible na nasulat si Pablo during that time, nagbabasa si Pablo ng Old Testament. Isa ito sa mga nababasa ni Pablo. Whatever your hand finds to do, do it will your. Para bagang Lord, sabi diyan, kailangan naming i-design ang aming buhay, ang aking pamilya. Kami nag-exist para magsaya. Ano mang bagay na magpapalungkot, iwasan mo na yan. Kaya huwag kayo manunood ng mga nakakatakot, tsaka nakakalungkot. Lagi na lang kayong telenovela at telenovela. Minsan mag-telenovela naman kayo. Yung bang manood kayo ng masasaya. Kasi sa gawain ng Panginoon, inahanap ng Diyos ang kagalakan. In fact, sabi rito sa verse 14, magalak akong mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, na isipin mong parehong pinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Ang Lord ang may kontrol ng lahat ng bagay. Hindi mo lang matanggap. Panghuli, at dito na po ako magtatapos. Sabihin mo sa kalapit mo, salamat. Malapit. By addressing that God declare us to grow wiser. So dapat, paglipas ng 2025, maraming mali. Maraming tama. Yung kalapit mo, may tama. May kulang. Pero dapat natututo ka sa maraming mali. Amen. Di mo na, kaya po yung mga may edad dito, kausapin po natin lagi. Kasi marami silang mali noon. Nagkakamali pa rin ngayon. Pero sa dami nilang karanasan, yung pagiging wise, pag nagpayo sila, ito gagawin nyo. Kasi kami bumaksak. Ingatan nyo to. Huwag kayong dadaan dyan. Beware! Mga young people, huwag kayong magpapahawak ng daliri sa inyong boyfriend. Danger yan. Kasi pag hinawakan ka sa daliri, ang timsong ng lalaki, tong, 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 pakitong, kitong, alimang, mamaya dito na. So ang team song sa kasal mo, here comes the bride, 3 months inside. Nalulungkot ako, maraming nagaganap. Pero baka maging wiser dapat tayo. Hindi naman natin pinararatangan sila at ayaw natin mag-judge. Pero maging wiser tayo pagdating sa maraming bagay. Sabi ng 16, wisdom is better than strength. Malakas ka. Wala kang sakit. Pero mas mabuti raw ang wisdom sa lahat ng kalakasan. But the wisdom of the poor man is despised and his word are ignored. So yung kalakasang nasa Panginoon, kapag nasa sayo yan, yung wisdom na yan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba sa Proverbs 1:7, at sinabi rin yan, yung pagkatakot kay Yahweh
ay simula ng karunungan. Kaya matakot kayo sa anumang ginagawa niyong kasamaan. Ayaw ng Panginoon yan. Ang isang marunong, hindi gagawa ng mali yan. Kasi nga, wisdom is a practical on how to apply your knowledge, information, and etc. Yes, nagbabasa ka ng marami. Yes, alam mo ang marami. Question, ina-apply mo ba? Parang isang young people, nasa youth camp kami. Sabi ko, dapat ang Bible, pag binigay sa inyo, hindi dapat bago yan 5 years from now. Dapat yan ay ginagamit araw-araw. Kung maaari, kulayan nyo pa. Eh, ang Bible nyo, walang kasulat-sulat. Parang di nyo binabasa. Sabi ng isang young people, oh, kulayan daw. Eh, kinulayan ng kinulayan. Kinabukasan, pastor, yung binigay mong Bible kahapon, ang dami ng kulay. Bilog-bilog, haba-haba. Lahat, pati nga black, ni kinulayan ko na. Sabi ng pastor, hindi ganyan. Marahil yung Bible mo ang daming guhit. Question, yan ba may guhit sa buhay mo? Yung dami nyong alam sa Bible, matatandang miyembro, kita ba yan sa buhay ngayon? Ang tagal nyo na. Dapat habang tumatandang Kristiyano, bumabait, ngumingiti, sumasaya, nagpapakumbaba. Habang yumayaman, lalong nagpapakumbaba. Alam niyo po, ang palay na walang bunga, lagi lang nakatayo. Ang palay na may bunga, ito po ay laging nakatungo. Kapag ang bunga ay hitik na hitik, tungong-tungo. This year, ang daming pagpapalang ibibigay ng Lord sa iyo. Amen. Parang ayaw mo Sabihin mo nga sa kalapit mo, payayamanin ka ni Lord. Kahit hindi ka kontraktor. Kapag pinagpapala ni Lord, lalong magpakumbaba. Amen po ba? Hitik ang bunga ng Lord. Sabi rito, ang karunungan ay makapangyarihan kaysa sandata. Ngunit ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng malaking pinsala. Sabi ng Proverbs 12:14, may daang matuwid sa paningin ng tao, pero kapahamakan ang dulo nito. Ingatan nating mag-decide na magkakamali tayo. Yung buong bukado ng kabayo, kaunting hila lang yan, nakaka-apekto na. Yung pong malaking-malaking barko, maliit lang na timon, nakaka-apekto na. Yung dila na to, kaliit-liit, pag nagsalita, napakasakit. Ingatan natin, maging wiser tayo this year. Amen po ba? Lalo na ang church na to, huwag kayong gagawa ng isang desisyon na hindi nyo muna iniiyak sa Panginoon. Lalo na ang church na to ay sa Panginoon, hindi naman sa'yo. Pray muna. Huwag nyong dalian. Hindi naman yan life and death. Magandang mag-isip at manalangin ng manalangin. Huwag kayong padali-dali. The more na nagdadali-dalian kayo, the more na mapapahamak tayo sa Panginoon. So bilang Kristiyano, napakasimple ang mensahe ngayon pong umaga. Salamat kay Elder Vincent, kay Pastor Hernan, kay Pastor Bong, mga kaibigan ko po yan, si Ate Esther. Palakpakan nga natin, napakapapalad nyo. Wala po akong tulakabigin sa ACMI. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, maraming nais pang gawin ang Lord. Dapat mag-enjoy tayo. Amen. Dapat mag-enjoy tayo. Kami pong mag-anak, pumipili kami ng agenda ng pag-uusapan namin ay tungkol sa kasiyahan. Pag agenda ay hindi tungkol sa kasiyahan, ipagpe-pray muna. Kasi mag-aaway kami mag-asawa. Halimbawa, tinatanong ako nung asawa ko, saan ka magaling? Sabi ko, para hindi ako magsinungaling, wag mo na lang akong tanungin. So, hindi niya ako tinanong. So, hindi ako nagsinungaling. Bukas na lang. Kasi baka mag-away tayo. Minsan, maganda rin yung wait. Kasi may tama na parang tama.
pero hindi makakatulong sa kanya. Okay po ba yon? Meron namang kailangan sabihin na kagad. Hindi pwedeng ipagpabukas. Pero ngayon po, napakagandang sabihin sa ACMI family, this year, mag-enjoy tayo at ang enjoyment na yan ay nagbibigay glorifying sa pangalan ng Panginoon. Ano mang enjoyment na walang glorifying, iba yan. Hindi yan ang ating paksa. Yan yung walang taros na pagsasaya. Hindi yan ang ating pinag-uusapan. Ito yung kagalakan, kasiyahang, nagbibigay kalwalatian sa ating Panginoon. 3 application bago tayo maghiwa-hiwalay. Alam niyo po yung mga practical, napakaganda ng tingnan. Kung isa-summarize natin dito, sabi dyan, magandang ating isipin, we should live purposefully. Mabuhay kang dapat may layunin ang Panginoon. Dapat tayong mabuhay at mamuhay ng may layunin. Kasi kung maisilang ka lang na walang layunin, sayang naman ang ganda-ganda mo pa naman. Sayang naman ang gwapo-gwapo mo pa naman. Sabi rito ng isang aklat, na lagi akong bumabalik, napakasimple, hindi naman perfect. Para ba ako narito? Para kanina ako narito? Alamin mo ang plano ng Diyos sa iyo. Ano ba ang plano ng Diyos sa akin? Siya kasi gumawa sa akin eh. Alam niyo po ang manual ng buhay ng tao ay Biblia. Kapag bumili ka ng laptop, may manual. Cellphone, may manual. Yan, may manual camera. TV, may manual. Pag nasira, may troubleshooting yan. Ang buhay ng tao, nasa ng manual? Sa salita ng Lord. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11. Balik sa Panginoon. Minsan, bumalik tayo sa Panginoon. Lord, ano ang plano mo sa ACMI? Not my will. Although I'm Jewel. Sa Bisaya, Jewel ako eh. Ako, Joel. Jewel, pareho lang. You were formed for God's family. Nailagay ka sa ACMI. You were created to become like Christ. Pag tayo ba like Christ? Sabi niya, you shape for serving God. Lahat, alam niyo po ang church, pag may 1,000 members, magbibigay ang Lord ng 1,000 items. Ang church lang ang hindi pwede maglagay ng no vacancy, wala ng item. Sa munisipyo, ang daming walang item dyan. Laging walang item, walang item. Ang church, lahat ng spiritual gifts, dapat bigyan natin ng pagkakataong mag-serve sa Panginoon. Dito lang walang ilalagay na no vacancy. Pag ang Lord nagbigay ng spiritual gifts, dapat gamitin natin sa Panginoon yan. Amen. Tingnan mo nga yung kalapit mo kung anong gifts niyan. Sabi mo sa kanya, anong gifts mo sa akin? Nakalimutan mo ha. Trekkings pa naman bukas. May gift, di ba? Lord, sana maayos ng buhay ko para alam ko kung saan ako, paano ako mag-i-involve. Ako ba ay sa music? Sabi dyan, appreciate the gifts God provides. Ano mang binigay ng Lord, pahalagahan mo to. Huwag kang magsabi na, Lord, wala po ako noon. Maling prayer request yun. May nag-pray nga, Pastor, alam mo ba, kung meron lang akong 10 bahay, ibibigay ko yung isang bahay sa missionary natin. Tulogo. At hindi lang yan, Pastor. Kung meron akong 10 kotse, ibibigay ko yan sa associate pastor. Tulogo. Sabi nung pastor, di ba meron kang 10 baboy? Pastor, iba yon. Baboy yun eh. Alam nyo, ang daling magbigay nung wala ka. Hindi hinihintay ng Lord ang ibibigay mo na wala pa. Ang nais ng Lord, anong meron ka ngayon? Gamitin mo yan sa Panginoon. Magpasalamat ang ECMI na marami kayong pastors. Magpasalamat kayo na may maganda kayong building. Ang daming mga young people na ang babait. Oh, pagtulog. Paggising din. Singers. Ang husay. Magpasalamat. Pahalagahan natin. Mag-enjoy tayo.
Sabi nga, anumang binigay ng Lord, enjoying God's basic blessings. Simple lang, magpasalamat ka na merong carpet. Yung iba, may pet, walang car. Kayo, may car, may pet pa. Kaya, mabuti lang, mabango ang carpet. So, ibig sabihin, magpasalamat kung anong meron. Huwag niyong hanapin yung wala. Magwawala kayo. Pag uwi niyo mamaya, pag namamasal kami mag-asawa, alam mo ang aming bilin, pag natuturo si ay, ang ganda nun, no? Oo nga, ang ganda nun. Di natin kailangan yan. Tatlakad na naman kami, alam mo, ang ganda nun. Oo nga, di natin kailangan yan. Kasi minsan, ang daming binibili ng wife ko na hindi naman ginagamit, nakatago lang. Natutunan ko, pag namamasyal kami, sasabihin ko, hindi natin kailangan yan. Kaya pagbalik namin sa bahay, wala kami nabili. Kasi hindi namin kailangan. Amen. Ang bibilhin lang ay yung kailangan. Amen. Mamaya sa mall, sabihin mo sa uy, hindi natin kailangan yan. Hello. Parang, dapat i-prove yung kailangan yan. Alam niyo po, yung mga basic na meron ang ECMI, kumpleto na kayo. Maging grateful kayo sa Panginoon. I-appreciate niyo yung kapatiran natin na simba. Mabuti na dito siya. Sabi mo sa kalapit mo, mabuti narito ka. Sana wag kang mawala. At wag ka ding magwawala. Amen. I-appreciate natin. Yun namang wala dito, wag kang mag-isip ng masama. Bawal mag-judge. Pag-pray mo lang kung saan ka naroroon. Amen. Kasi isang araw naman, wala ka din. So ngayon, pasalamatan natin ang Panginoon sa mga basic na pamamaraan. Yung pong naganap na 2025. Amazing 25 to 2025. Maging grateful tayo sa Panginoon. So ngayon, ngayong 2026, act wisely in the time we have. Habang malakas tayo, habang leader ka, habang pastor ka, habang diakono ka, habang elder ka, habang nasa committee ka ng music, habang nasa committee ka ng mission at saka ng young people, gawin mo yung tama. Huwag kang makialam sa hindi mo trabaho. Amen po ba? Kung anong pinagagawa ng Lord sa iyo, gawin mo lang yon. Amen. Pwede kang mag-pray. Lord, sana this year, ano man ang aking gagawin, bigyan mo ko ng wisdom. Sana konting mali na lang ako this year. Sabihin mo nga sa kalapit mo, sana konti na lang ang iyong mali. Amen. Sabi mo sa kanya, tulungan mo ako. I-text mo ako pag nagkakamali na ako. Lagi ako nakasimangot, i-text mo ako. Sana may nagko-correct sa atin. Amen. Parang ayaw niyong i-correct kayo Sana Lord, i-correct mo ako para makagawa ako ng tama. Kaming pastor, kami po'y willing i-correct. Lahat po ng pastor ay hindi untouchable. Kami na may tao din. Pero kami po'y huwag niyong ipahiya. I-correct niyo kami ng tama. Yung mga anak ko pa nagkakamali, dinadala ko sa kwarto namin Di namin pinapaya sa kanyang kapwa kapatid. Para hindi paglabas, empowered. Act wisely. Lahat ng gagawin mo, edifying, glorifying, at enjoying sa Panginoon. Kapag ito ang gagawin natin next year o this year, naniniwala ko kayo, sa bahay nyo, sa iglesyang ito, ang sarap-sarap harapin ang 2026. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pwede ba tayong sabay-sabay manalangin para sa church? Napagpalain ng Lord ang ECMI. Ngayon po, sa simpleng panalangin, nawa nga ang church na to ay magpatuloy ng simpleng pagawain ng Lord. Amen. Alam niyo po, ang CBAP ay magpe-press on this year. 3 lang ang ating gagawin na ginagawa na ng ECMI. Making disciple. Ituloy niyo po yan. Nakita ko po kanina sa 3rd floor, upper floor, yung mga kids pa lang dinidisciple na. Ang ganda niyan. Developing leaders. Sabihin mo sa kalapit mo, sana ma-develop ka na. Sana mag-develop ka pala ng iba pang leaders. At magkaroon pa ng planting, ginagawa na ng ECMI. So I pray that this year, beyond,
ang ECMI ay patuloy na mag-enjoy sa pinagagawa ng ating Panginoon. Minsan pa, enjoying the New Year for God's glory by accepting that God directs everything, by affirming that God designed us for enjoyment, and by addressing that God declare us to grow wiser. Tayo po ito yung lahat at mag-close tayo sa isang simpleng panalangin. I-declare natin this year, Lord, ako ang magiging way para maging lumakas, tumatag, sumaya yung kalapit ko. Gamitin mo po ang buhay ko kagaya ng bigay mo na joy sa aking heart. Kami po'y maging source ng blessing, ng enjoyment, ng comforting, ng kapatiran ng aking pamilya. Lord, as we depart this place mamaya, sa aming mga kakausapin, sa aming mga gagawin, we pray na mag-enjoy kami. Ito po'y magbigay ng kalwalatiang sa iyong pangalan. Gamitin niyo po kami. Pinupuri ka namin, Lord.